mula sa bulwagang pambalitaan. Boses ng Bulakenyong mamamayan. Paghahatid sa inyo ng sariwang balita. Ako ang inyong lingkod, Brian De Jesus. Katuwang ninyo sa talakayan ng Jelina Basilio. Ito ang DZRX 97.5 Diretsong Usapan. Araw ngayon ng Lunes, ika-2 ng Pebrero taong 2026. Oras natin ngayon, 11:45 ng umaga. Simulan natin na may init na talakayan sa oras na ito. 2 pulis at 1 journalist sangkot sa kaso ng bangkay na natagpuan sa septic tank. NBI pinakakasuhan sina Representative Tina Pancho at Mayor Boy Cruz. Dating SJDM Water District Chairman, inaresto. Sanggol sa Bulacan at Pampanga pinagbibili sa social media. 3-time Paralympian at proud San Joseño, flag bearer ng ASEAN Para Games 2026. Bangkay na nang natagpuan ng katawan ng isang nawawalang pulis sa loob ng isang septic tank sa Barangay Mohon, Malolos, Bulacan. Kinilalang si Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. ang biktima, isang miyembro ng PIDEA Special Operations. January 14 pa nung huling nakita si Kasaway na umalis sa kanilang bahay sa Barangay Panasahan sakay ng kanyang motorsiklo. Natagpuan ng biktima na may tama ng bala sa batok sa isang improvised na libingan sa loob ng isang village sa Barangay Mohon. Ayon sa Police Regional Office o PRO3, kabilang sa kinasuhan sina Police Corporal Vivencio Abalos, si Julian Salamat na umano'y gunman, si Orlan Mauricio, isang journalist at publisher ng lokal na pahayagan sa Bulacan, at ang kanyang anak na si Oliver Paul Mauricio, ang may-ari ng Nipa Hut malapit sa septic tank kung saan nakita si Kasaway. Patuloy pa rin gumugulong ang investigasyon ng otoridad sa naturang krimen. Miyembro ng isang communist terrorist group, sumuko. Narito ang ulat ni Liza Gutierrez. Liza? Isang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang kusang loob na sumuko sa San Rafael, Bulacan nitong hapon ng February 12. Kinilalang di umanong kasapi ng CTG bilang alias Calion, 23 years old, isang tricycle driver at residente ng Barangay Mapulang Lupa, Pande, Bulacan. Nagpasailalim si Calion sa punong himpilan ng 2nd Provincial Mobile Force Company sa Barangay Sampaloc. Isinuko rin ito sa mga otoridad ang isang caliber 38 revolver na walang tatak at serial number. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng constructive custody si Calion habang isinasagawa ang dokumentasyon at custodial debriefing. Liza Gutierrez, nag-uulat para sa Usapang Lokal sa Pulso ng Bulacan. 3 ex-DPWH officials sumarap na sa Sandigan Bayan. Para sa karagdagang detalye, narito si Shane Sangalia. Shane? Naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ang 3 dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan na kaugnay sa maanomalyang flood control project. Personal na itinanggi ni na Engineers Bryce Hernandez, Joe Mendoza at Cashier Cristina Pineda ang mga kasong graft at malversation sa Pandi, Bulacan. Ayon sa prosecution, pinalabas ng mga akusado na tapos na ang 92 million pesos na proyekto kahit wala namang nakatayong infrastruktura. Ginamit umano ang mga peking dokumento upang maibulsa ang pondo, kung saan dawit din sa nasabing kaso si Senator Bong Revilla Jr. Samantala, nakatakda naman ang pre-trial para sa lahat ng mga akusado sa darating na February 27 upang formal na simula ng paglilitis sa nasabing kaso. Shane Sangalia, nag-uulat para sa Usapang Lokal sa Pulso ng Bulacan. Iyan ang ulat ni Shane Sangalia. Naku naman, sana mapanagot na tong mga sangkot dyan sa controversial na flood control projects. Para naman sa ibang balita, dating chairman ng SJDM Water District, arestado. Narito ang ulat ni Shane De La Cruz. Shane? Inaresto ng San Jose del Monte, Bulacan Police ang kilalang kritiko ng Prime Water na si Engineer Evan Calahate sa kasong perjury nitong February 11. Si Engineer Calahate ay dating chairman ng San Jose del Monte City Water District. At matatandaan din na nagbigay ng testimonya si Calahate
sa Senado na nagdadawit sa mag-asawang SJDM Mayor Rida Robes at kanyang asawa na si Congressman Arthur Robes tungkol sa issue ng prime water sa lugar. Subalit, ang LGU po sa amin ay para siyang, sa tingin ko, isa pang promotor. Yung LGU. Ang LGU. Kaya nawalan po kami ng Okay. ng kamay. So LGU meaning si Mayor. Ayun po, yung congressman at saka mayor, mag-asawa yun eh. Ang perjury case ay isinampa matapos ang nasabing testimonya. February 9 inilabas ang arrest warrant. Habang nananatiling nasa kustodiya ng City Police Station ang 77-year-old na engineer ayon sa kanyang grupo na Alliance for Consumer Protection o ACP. Shane De Leon nag-uulat sa usapang lokal sa pulso ng Bulacan. Salamat Shane. Susunod, NBI pinakakasuhan na sina Representative Tina Pancho at Mayor Boy Cruz. Tutukan natin yan sa pagbabalik ng Diretsong Usapan! Hala, ayan na. Tumatawag ng love ko from US. Hey, love. Hello, my love. Why did you just call me now? I've been waiting you for the whole day. Love, do you still love me? Of course, my love. I love you. How much do you love me? Hay nako, so much love. I will do everything for you. Really? Everything? Yes, love. Just tell me and I will give it to you. Actually, I need money so that I can see you already, love. Money? Sige, my love. How much do you need ba? Ay, Diyos ko po, Panginoon. I don't have that kind of money. But you say you love me. Oo naman. Okay, I will try my best to get that money, ah. Love, are you still there? Mag-ingat sa mga red flags na inyong kausap online dahil ang pagmamahal ay hindi kailanman dapat natutumbasan ng pera. I-report ang mga online scams via e-report section ng egov.ph o tumawag sa hotline na 1326. Nagbabalik ang Diretsong Usapan! Pinakakasuhan na ng National Bureau of Investigation o NBI sina Representative Tina Pancho at dating Congressman Boy Cruz na kasalukuyang mayor ng Giginto. Kinumpirma ito ng Department of Justice o DOJ na kabilang sa mga inirereklamo si 2nd District Representative Tina Pancho at Mayor Cruz sa kasong may kinalaman sa korupsyon sa flood control projects. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, submitted for resolution na ang kaso. We have the 6 cases involving either of 2 contractors. That's Wawaw or Top Notch Catalyst Builders. So we are here to report that as of February 2, 2026, all of these 6 cases have been submitted for resolution. Matatanda ang nauna ng pinangalanan ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa isa sa mga sesyon ng Senate Blue Ribbon Committee ang dalawang politiko bilang mga kontraktor o kongresistang tumatanggap ng 15 to 20% kickbacks mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pasintabi po para sa mga nag-aalmusal. Patay ang isang motorista matapos nitong makipagsalpukan sa isa pang motor. Para sa pulso ng Bulakenyo, narito si Janes Magayon. Janes? 2 motorsiklo ang nagsalpukan sa Barangay Bambang, Bulacan, Bulacan kung saan nasawi ang isa dulot ng severe head injury habang 3 naman ang sugatan kabilang ang isang buntis. Batay sa kuha ng CCTV, binabagtas ng motorsiklo ng mga biktima ang secondary road sa lugar nang biglang tumawid ang isa pang motorsiklo sa kabilang linya, dahilan ng matinding banggaan ng magkasalubong na motor. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga akusado at haharap sa kasong isinampa ng ina ng biktima. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang iba pang mga taong sangkot sa insidente habang patuloy pa rin ang investigasyon. Janice Magayon, nag-uulat para sa Usapang Lokal sa Pulso ng Bulacan.
Mayor ng Hagunoy, nanguna sa pagwasak ng mga illegal na modified mufflers at open pipe. Para sa pulso ng Bulakenyo, narito si Ronald Umali. Ronald? Sa bayan ng Hagonoy, pinangunahan ni Mayor Charo C. Alvarado Mendoza ang pagwasak ng mga kinumpiskang modified mufflers at open pipe. Ang nasabing pagwasak ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal at labis na maingay na modified mufflers na nagdudulot ng istorbo sa komunidad at paglabag sa umiiral na Provincial Ordinance No. 026216. Layunin ng programang ito na mapanatili ang kaayusan, kaligtasan sa lansangan at kapakanan ng mamayang Bulakenyo laban sa noise pollution. Ronald Umali, nag-uulat para sa Usapang Lokal sa Pulso ng Bulacan. Kaya naman sa ating mga motorista dyan, ang ating mga motor ay ginagamit pang drive at hindi para mamerwisyo ng iba. Para sa iba pang balita, isang security guard na aresto matapos nitong mang-hold up. Para sa Pulso ng Bulakenyo, narito si Jacqueline Muelle. Jacqueline? Naaresto ang isang security guard matapos umunong mang-hold up ng isang convenience store sa barangay San Jose, Patag, Santa Maria, Bulacan. Ayon sa pulisya, bandang 7:28 ng gabi nang hold upin ng nailarawang sospek na nakasuot ng itim na jacket, puting pang itaas at itim na shorts. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit at follow-up operation ang Santa Maria PNP na humantong sa pagkakaaresto ng 37 years old na sospek, residente ng Barangay Bulak sa parehong bayan. Na-recover mula sa sospek ang isang caliber 38 na baril at 4 na bala. Kasalukuyang inihahanda ang mga kasong robbery at paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban sa sospek. Jacqueline Muelle, nag-uulat para sa Usapang Lokal sa Pulso ng Bulacan. Sa ibang balita, isang sanggol sa Bulacan na huling ibinebenta sa social media. Para sa Pulso ng Bulakenyo, narito si Alanis Palma. Alanis? Naaresto ang isang ina sa operasyon sa Bulacan matapos tangkaing ibenta ang kanyang sanggol sa social media. Ayon sa ulat, nasagipang 3 buwang gulang na sanggol na babae sa Baliwag, Bulacan na ibinebenta sa halagang 130,000 piso, kung saan arestado ang ina, lola at tiya ng bata. Na-recover ang mga bata at agad na na-turnover sa National Authority for Childcare o NACC para sa kanilang proteksyon. Kakaharapin ng mga suspect ang mga kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022, Child Abuse Law at Cybercrime Prevention Act of 2012. Alanis Palma, nag-uulat para sa Usapang Lokal sa Pulso ng Bulacan. Samantala, 40 milyong piso naman ng alahas ang natangay sa Pure Gold Malolos. Para sa Pulso ng Bulakenyo, narito si Luis Gonzales. Kumusta ka dyan, Luis? Aabot sa halagang 40 million pesos ang mga alahas na natangay mula sa isang jewelry store sa loob ng Pure Gold sa lungsod ng Malolos. Sa isang Facebook Live, isiniwalat ng may-ari ng Shukran Gold Jewelry Company na si CJ Flores na naganapang pangyayari bandang 2:00 ng madaling araw. Agad namang nakatawag ng pulisya ang may-ari matapos makatanggap ng alerto sa telepono na may nadetect sa CCTV, ngunit hindi na naabutan ng mga suspect. Kasalukuyan nang nagsampa ng kasong robbery ang Malolos PNP laban sa mga salarin habang patuloy pa rin tinutukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. Luis Gonzales, nag-uulat para sa Usapang Lokal para sa Pulso ng Bulacan. Mahal, malapit na ang Valentine's Day ah. Anong gusto mong regalo? Gusto mo ba ng new shoes, chocolate, o... Happiness! Happiness? Oo. Mahal naman. Mahal, gustong-gusto ko na kasi magkaroon ng 10 malulusog na anak. Pangarap ko na kasi magkaroon ng basketball team eh. 10? Mahal, parang hindi ko naman yata kaya yan. Mahal, kayang-kaya natin yan. Di ba nga nung araw eh? Hep, hep, hep! Mare, pare, nung araw lang yan. Dahil ngayon, dapat pinapractice natin ang family planning. Family planning? What?
Narinig ko na yan. Oo, Mare. Ang family planning kasi ang tumutulong sa mag-asawa na magdesisyon kung kailan at ilang anak ang kaya nilang alagaan. Pagdating sa pisikal, emosyonal at lalong-lalo na sa pinansyal na aspeto. Mukhang tama ka dyan, Mare. Mahal, gawin nga natin yung ano ulit yan? Family planning? Sige na nga. Para sa future ng family natin. Kaya hindi dapat basta-basta ang pagbuo ng mga chikiting. Dahil ang family planning ay hindi lamang tungkol sa bilang ng anak, kundi pati sa kalidad ng buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Munting paalala mula sa Department of Health. Narito muli si Janice Magayon para sa pinakamaiinit na sports balita. All loud and proud ng San Joseño Pride wheelchair racer na si Gerald Manliwan nang kanyang ibandera ang bandila ng Pilipinas sa opening ceremony ng 13th ASEAN Para Games sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinangunahan ng 3-time Paralympian at 6-time ASEAN Gold na si Mang Liwan ang mahigit 200 na delegado ng bansa para sa nasabing biannual event. 16 out of 19 para-sporting events ang lalahukan ng mga para-athletes, kabilang narito ang para-athletics, para-swimming, wheelchair basketball at iba pa. Janice Magayon, nakaantabay at rumoronda para sa Balitang Sports. Para naman sa latest chika sa Bulacan, kasama natin si Florence Lastrolio. The long wait is over! Kinoronahan na ang mga nagwagi sa nagdaan na Grand Coronation Night ng Ginoo at Binibining Bulacan. Itinanghal bilang Ginoo at Binibining Bulacan 2025 sina Lawrence Contreras ng Pulilan at Christine Mia Lucero ng Balagtas. Kasama rin sa mga nagwagi sina La Bulaqueña Sofia Bianca Estares ng Bulacan at El Bulaqueño Joshua Louis San Pedro ng Marilao. Habang kinalala naman bilang Lakan at Lakambini ng Bulacan sina Cyrus Jethro Gatus ng San Miguel at Christine Gail Dabu ng Baliwag City. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang Ginoo at Binibining Bulacan Charity Incorporated kung isasabak ang mga Ginoo at Binibini sa national stage. Florence Lastrolio, nag-uulat para sa Usapang Lokal sa Pulso ng Bulacan. Salamat sa iyong chika happenings, Florence. Grabe! May bago na naman tayong aabangan na Bulaqueño sa national stage. Hinding-hindi talaga magpapahuli kapag galing dito sa Bulacan, no? At iyan ang mga balitang mula sa Pulso ng Bulaqueño. Ako muli si Angelina Basilio. At ako naman si Brian De Jesus. Mga tagapaghatid ng balitang walang preno at umaatikabo. Diretso sa inyong mga radyo. Muli, ito ang DZRX 97.5. Diretsong Usapan. Magandang umaga, Bulacan!